Huwag ka nang mag-alala, Cassandra. Konting tiis na lang. Pagod na ako sa kanya. Kahit amoy pa lang niya parang amoy kusina. Amoy mahirap na ewan. I'm so done. Ang bawat salita ay parang matulis na bubog na tumusok sa aking pandinig. At sa isang iglap, ang mainit at mabangong singaw ng sinigang na hipon na niluluto ko ay tila nawalan ng amoy. Nakatayo ako sa labas lamang ng aming silid, sa likod ng manipis na pader na gawa sa lumang plywood. At ang tinig na yon, ang tinig ng asawa kong si Marco, ay malinaw na malinaw, kahit papabulong. Ang boses na dati nagpapakalma sa akin ay siya na ngayong dumudurog sa natitira ko pang pag-asa. Kanina lang, habang hinihintay kong kumulo ang sabaw, ngingiti-ngiti ko pang tinatahi ang natanggal na butones sa kanyang paboritong polong kulay asul. Inisip ko pa kung gaano siya matutuwa mamayang gabi. Ito ang paborito niyang ulam. Ang asim-kilig na sabaw na laging nagpapangiti sa kanya pagkatapos ng isang mahabang araw sa trabaho. Inihanda ko ang lahat. Ang mga sariwang hipon na pinag-ipunan ko pa, ang kangkong, ang labanos, at ang sampalok na pampaasim. Ang lahat ng ito ay para sa kanya, para sa amin. Ngunit ngayon, ang sandok na hawak ko ay tila bumigat na parang isang blok ng semento. Nanlamig ang aking mga daliri. Cassandra, ang pangalang yon ay parang lason na gumapang sa aking sistema. Ang kanyang unang pag-ibig, ang babaeng matagal nang nawala sa buhay niya, o yun ang akala ko. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking sikmura. Ang amoy ng sinigang na kanina'y katakam-takam ay nagiging sanhi ng aking pagkasuka. Amoy kusina, amoy mahirap. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ko ang mga salitang yon. Tiningnan ko ang sarili kong mga kamay. Bahagyang magaspang dahil sa walang tigil na paglalaba, may maliliit na peklat ng tilamsik ng mantika. Ito ba ang amoy na kanyang tinutukoy? Ang amoy ng pagsasakripisyo ko para sa pamilyang ito? Pinilit kong huminga ng malalim. Huwag, Isabel. Baka nagkakamali ka lang ng dinig. Kailangan mong maging matatag. Para kay Angelo, ang anak ko, ang nag-iisa kong lakas, at parang isang senyales mula sa langit, ang sunod-sunod na pag-ubo mula sa silid ni Angelo ang humila sa akin pabalik sa kasalukuyan. Hindi isang ordinaryong ubo, isang tunog na kabisado ng bawat himaymay ng aking pagkatao, ang tunog ng hika na nagsisimulang umatake. Bigla akong nataranta. Ang sakit sa puso ko ay napalitan ng takot para sa aking anak. Kailangan niya ang nebulizer. Kailangan niya ang gamot niya. Mabilis kong pinatay ang apoy sa kalan. Ang pag-aalala para kay Marco ay naglaho. Ang kaligtasan ni Angelo na lang ang mahalaga. Dali-dali akong pumasok sa aming kwarto. Lumuhod ako sa malamig na semento at kinapa ang ilalim ng aming lumang aparador. Doon, sa isang maliit na kahon ng sapatos, nakatago ang lahat ng naipon ko. Bawat sentimo na natitipid ko mula sa budget sa palengke. Bawat pisong sukli na hindi ko ginagastos, lahat ay inilalagay ko roon para sa hindi inaasahang pangangailangan ni Angelo. Nanginginig ang mga kamay ko nang abutin ko ang kahon. Ngunit nang buksan ko ito, isang nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa akin. Wala. Walang laman ng kahon, ang mga lukot na pera, ang mga baryang maingat kong binilang gabi-gabi, lahat ay nawala. Ang tanging natira ay isang kapirasong papel na pinilas mula sa isang lumang notebook. Nanginginig kong dinampot iyon, sulat kamay iyon ng biyenan kong si Leticia. Hiniram ko muna, may mas mahalagang paggagamitan. Ang hangin sa aking baga ay tila naubos. Ang unang sampal, ang mga salita ng pagtataksil ni Marco, ay masakit. Ngunit itong pangalawa, ang walang pusong pagnanakaw sa perang para sana sa buhay ng sarili nilang apo, ay isang patalim na bumaon ng diretso sa aking kaluluwa. Hindi ako makaiyak, hindi ako makasigaw. Nakaluhod lang ako roon, hawak ang walang lamang kahon sa isang kamay,
at ang malupit na mensahe sa kabila. Mula sa kabilang silid, ang tunog ng pag-ubo ni Angelo ay lalong lumalakas. Bawat tunog ay isang paalala ng aking kawalan ng pag-asa. Wala na akong pera, wala nang natira, at ang anak ko ay hindi makahinga. Ang bawat pag-ubo ni Angelo ay parang martilyong pumupukpok sa aking sentido. Binitawan ko ang kahon at ang kapirasong papel at halos gumapang ako patungo sa sala kung saan nadatnan ko ang aking biyenan na si Leticia na kalmado at walang pakialam na nanonood ng kanyang paboritong teleserye habang kumakain ng chicharon. Ang malutong na tunog ng pagkain niya ay isang insulto sa naghihingalong paghinga ng kanyang apo. "Nasaan ang pera, inay?" tanong ko, at ang boses ko ay basag at nanginginig. Itinuro ko ang direksyon ng aming kwarto. Ang pera sa kahon, ang perang para sa gamot ni Angelo. Hindi man lang niya ako tiningnan. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa telebisyon. Sinabi ko na hiniram ko. May mas mahalagang paglalaanan ng anak ko ng perang yon kaysa sa walang katapusang sakit ng bata na yan. Ang kanyang mga salita ay mas malamig pa sa sahig na semento sa aking mga tuhod. Mas mahalaga? Inay, hindi po makahinga ang apo ninyo. Buhay niya ang nakasalalay doon. Sa wakas ay lumingon siya sa akin at ang mga mata niya ay puno ng pagkasuklam. At sino ka para questionin ako? Sino ka para magkaroon ng sarili mong pera sa pamamahay na ito? Palamunin ka lang dito, Isabel. Huwag mong kalimutan yan. Kung hindi dahil sa anak ko, sa lansangan ka pupulutin. Kasabay ng kanyang huling salita, ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Marco at sa isang saglit, isang munting hibla ng pag-asa ang kumapit sa puso ko. Siya ang ama ni Angelo. Hindi niya ito pababayaan. "Marco," sabi ko. Tumatayo ako at lumalapit sa kanya. Ipinapakita ang sulat ni Aling Leticia. Ang pera. Kinuha nila ang pera. Si Angelo, inaatake na naman. Tiningnan niya ang papel. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Walang awa, walang pag-aalala. Tanging isang nakakapagod na pagkayamot. "Pera ko yon, Isabel. Ako ang nagtatrabaho sa pamilyang ito." "Pero para kay Angelo yon," halos mapasigaw kong sabi. "Pinag-ipunan ko yon mula sa mga tira-tira sa palengke, Marco. Alam mo yan." "Then stop saving. Start earning," malamig niyang sagot. Ang sakit ng kanyang mga salita ay sapat na para lumuhod ako sa pangalawang pagkakataon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa pagmamakaawa. Isinantabi ko ang lahat ng pride, ang lahat ng sakit ng pagtataksil na narinig ko kanina. Ang mahalaga ay ang anak ko. Hinawakan ko ang laylayan ng kanyang pantalon. "Marco, parang awa mo na." Pagmamakaawa ko at ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan ay nagsimula ng bumuhos. "Kahit hindi na para sa akin, para sa anak natin. Nagmamakaawa ako sa iyo, ibalik mo ang pera." Mamamatay siya, Marco. Mamamatay ang anak natin. Tumingin siya sa akin na para bang ako ang pinakadiring bagay na nakita niya sa buong buhay niya. At pagkatapos, may inihagis siya sa mukha ko. Isang makapal na sobre. Ang mga papel sa loob ay kumalat sa sahig. "Divorce papers." "Tapos na tayo, Isabel," deklara niya. At ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa aking kabaong. Sawang-sawa na ako sa pagiging mahirap mo, sa pagiging sakit mo sa ulo, pati na rin sa sakiting anak mo. Pabigat lang kayo sa buhay ko. Humakbang siya palayo sa akin, papalapit sa bintana, at doon ko nakita ang isang bagong-bagong itim na kotse na nakaparada sa labas. Kumikiinang ito, kahit sa ilalim ng papalubog na araw. "Gusto mong malaman kung nasaan ang pera mo?" tanong niya. May ngiti ng isang demonyo sa kanyang mga labi. "Nandyan. Down payment para sa kotse ni Cassandra. At least sa kanya may mapapala ako." Kasabay ng kanyang pag-amin,
Ang langit ay tila nakiramay. Bumuhos ang isang malakas na ulan. Iyon na ang hudyat. Hinila ni Leticia ang braso ko ng buong lakas. Narinig mo ang anak ko. Labas, layas. Sandali, si Angelo. Sigaw ko habang kinakaladkad nila ako palabas. Kinuha ni Marco ang natutulog at nilalagnat na si Angelo mula sa kuna nito at walang awang iniabot sa akin sa gitna ng ulan. Pagkatapos, inihagis niya ang isang plastic bag na naglalaman ng iilang luma naming damit. Habang ginagawa niya iyon, ang tanging nagawa ko ay yakapin ng mahigpit ang aking anak gamit ang sarili kong likod para salagin ang malalakas na patak ng ulan. Sinusubukang protektahan siya mula sa lamig. Ang huling imaheng nakita ko bago isara ang pinto ay ang walang emosyong mukha ni Marco at ang mapanuyang nangiti ni Leticia. Pagkatapos ay narinig ko ang tunog ng paglock ng pinto, isang tunog na nagsasara, hindi lang ng isang tahanan, kundi ng buong buhay ko. Basa, nanginginig, at may pasan na anak na nag-aapoy sa lagnat. Nakatayo ako sa gitna ng bumubuhos na ulan, sa ilalim ng langit na walang maibigay na silungan. Wala akong pera, wala akong matutuluyan, wala na akong pamilya, wala nang natira sa akin kundi ang bigat ng isang basang-basang bata sa aking mga bisig at ang walang katapusang agos ng ulan na humahalo sa aking mga luha. Ang tanging init na natitira sa aking katawan ay nanggagaling sa lagnat ni Angelo. Bawat hakbang ko sa daan ng binabaha ay isang pakikipaglaban sa panlalamig at pag-asa. Walang ibang bahay na malapit, kundi ang bahay ng aming kapitbahay, si Aling Marites, ang babaeng laging may matamis na ngiti sa akin kapag nakakasalubong, ngunit alam kong matalas ang dila sa aking likuran. Ngunit sa puntong ito, wala na akong pagpipilian. Kinatok ko ang kanyang pinto. Ang tunog ng aking mga kamao ay halos malunod sa dagundong ng ulan. Nang bumukas ito, ang nakangiti niyang mukha ay napalitan ng pagtataka. At pagkatapos ay nang bahagyang pagkadiri nang makita niya ang aming kalagayan. Isabel, anong nangyari sa inyo? Gabing-gabi na at basang-basa kayo. Tanong niya, ngunit ang tono niya ay hindi nag-aalala, kundi naiinis. Aling Marites, parang awa niyo na. Kahit sa garahe niyo lang, kahit ngayong gabi lang, para lang may masilungan kami. Nilalagnat po si Angelo. Pagmamakaawa ko, habang pinipilit kong itago ang panginginig ng aking mga labi. Sinuri niya kami mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay umiling siya. Naku! Pasensya na Isabel. Madumi ang sahig ko at baka magkasakit pa kami sa inyo. May problema ba kayo ni Marco? Mag-usap kayo ng maayos. Huwag mong idadamay ang bata sa kalye. At sa mga salitang yon, dahan-dahan niyang isinara ang pinto sa aming harapan. Ang malakas na tunog ng pagsasara niyon ay isa na namang sampal sa aking pagkatao. Naiwan kaming muli sa gitna ng walang awang ulan. Hindi ko na alam kung saan ako dadalhin ng aking mga paa. Niyakap ko na lang nang mas mahigpit si Angelo at nagsimulang maglakad ng walang direksyon hanggang sa napadpad ako sa gilid ng palengke na ngayon ay halos wala ng tao. Umupo ako sa ilalim ng isang kulandong ng tindahan gamit ang aking katawan bilang panangga sa hangin. Dito na ba kami mamamatay sa lamig? Psst! Isabel, ikaw ba yan? Isang pamilyar na boses ang tumawag sa akin. Sa dilim, nakita ko ang isang figura na nagtutulak ng isang kariton ng gulay. Si Aling Nena, ang biyudang suki ko ng gulay. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Wala siyang masyadong tanong. Hindi niya ako hinusgahan. Ang tanging nakita niya ay isang ina at isang anak na nangangailangan ng tulong. Diyos ko, bata ka. Halika, sumama kayo sa akin, sabi niya, at tinulungan niya akong tumayo. May maliit akong kwarto malapit dito. Hindi maganda, pero tuyo. Sumunod ako sa kanya na parang isang tupang walang pastol. Dinala niya kami sa isang maliit na silid sa likod ng isang lumang gusali. Ang espasyo ay sapat lamang
para sa isang papag, isang maliit na mesa, at isang kalan. Ngunit para sa akin, sa mga oras na yon, ito ay isang palasyo. Agad niyang kinuha ang isang lumang tuwalya at pinunasan si Angelo. Nagpakulo siya ng tubig at gumawa ng mainit na lugaw. Habang pinapakain niya ako, ikinuwento niya kung paano siya mag-isang pinalaki ang kanyang mga anak matapos mamatay ang kanyang asawa. Ang kanyang mga salita ay puno ng pag-unawa, isang balsamo sa aking mga sugat. Kumuha siya ng isang pirasong pandesal mula sa isang supot na papel. Marahil ay para sa almusal niya kinabukasan. At hinati ito. Ibinigay niya sa akin ang mas malaking bahagi. Kainin mo yan. Mas kailangan mo yan para lumakas ka para sa anak mo. Sa simpleng kabaitang yon, ang pader na binuo ko sa paligid ng aking puso ay gumuho. Humagulgol ako, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pasasalamat. Sa gitna ng kadiliman, may isang taong nag-abot ng liwanag. Kinabukasan, bahagyang bumaba ang lagnat ni Angelo. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 12 oras, nakaramdam ako ng kapayapaan. Ngunit ang kapayapaang yon ay hindi nagtagal. Mula sa manipis na dingding ng aming silid, narinig ko ang malakas na boses ni Aling Marites na nakikipag-usap sa isa pang kapitbahay. Naku, narinig mo na ba ang balita? Si Isabel, tinangay pala ang lahat ng pera ni Marco at sumama sa kalaguyo niya. Grabe mukha lang maamo pero ahas pala. Kawawa naman si Marco at si Aling Leticia. Sila pa ang pinagmukhang masama. Ang bawat salita ay lason. Ang bawat pangungusap ay isang kasinungalingan na mabilis na gumagapang sa buong komunidad. Napatakip ako sa aking bibig para pigilan ang isang hikbi. Si Angelo ay mahimbing na natutulog sa aking tabi, walang kamalay-malay sa kasamaang ibinabato sa kanyang ina. Tiningnan ko siya at pagkatapos ay ang aking mga kamay, ninakawan, pinalayas, at ngayon, sinisiraan. Hindi lang pala ang aming tahanan at kinabukasan ang ninakaw nila sa akin. Ninanakaw din nila ang aking pangalan, ang aking dangal. Sa mundong ito, kapag mahirap ka, ang dangal na lang minsan ang natitira sa'yo. At ngayon, kahit iyon ay pilit na inaagaw sa akin. Ginagawa nila akong kontrabida sa sarili kong kwento. Isang masamang ina, isang taksil na asawa. At ang pinakamasakit sa lahat, wala akong kakayahang ipagtanggol ang aking sarili. Sino ang maniniwala sa isang babaeng pinalayas, na walang pera, na nakikitira lang sa awa? Pinigilan ko ang aking paghinga. Ayokong gumawa ng anumang ingay na maaaring gumising kay Angelo. Dahan-dahan, hinaplos ko ang kanyang noo, na ngayon ay hindi na kasing init ng kagabi. Sa paghimbing niya, nakita ko ang aking tanging dahilan para mabuhay, hindi para sa akin, kundi para sa kanya. Kailangan kong mabuhay para sa kanya. Kailangan kong maging malakas para sa kanya. Kahit payurakan nila ang pangalan ko, kahit pa itapon nila ako na parang basura, hanggat humihinga ang batang ito, hindi ako susuko. Ngunit paano? Ang tanong na yon ay nanatiling nakabitin sa hangin, kasabay ng masangsang na amoy ng kasinungalingan na nagmumula sa labas. Lumipas ang ilang araw na parang isang mahabang, malabong panaginip. Ang bawat umaga ay nagsisimula bago pa man sumikat ang araw. Gigising ako sa maliit na kwarto ni Aling Nena. Ipaghahanda ng pagkain si Angelo. At pagkatapos ay tutungo sa palengke. Doon ang aking mga kamay na dati sanay lang sa pag-aalaga sa asawa't anak ay natutong magbuhat ng mga kaing ng gulay, magtimbang ng mga paninda at magbilang ng baryang kita. Ang ingay ng palengke, ang sigawan ng mga tinder, ang tawaran ng mga mamimili, ang tunog ng mga bumabagsak na gulay ay naging aking kanlungan. Sa gitna ng kaguluhan, walang sino mang nakapansin sa isang babaeng tahimik na nagtatrabaho na ang mga mata ay laging nakatanaw sa malayo. Ang likod ko ay nananakit.
Ang aking mga daliri ay nagkakakalyo. Ngunit hindi ko ito ininda. Ito ang presyo ng kaligtasan. Ito ang paraan para may maipakain ako kay Angelo. Isang tanghali, habang inaayos ko ang mga talong sa aming pwesto, isang lalaking nakasuot ng simpleng polo shirt at maong ang lumapit. Hindi siya mukhang mamimili. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mga mata ay alerto, at may isang klase ng disiplina sa kanyang bawat kilos na hindi pangkaraniwan sa lugar na ito. "Ikaw ba si Isabel?" tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado at direkta, walang bahid ng tsismis o paghuhusga. Nag-angat ako ng tingin at isang kaba ang biglang gumapang sa aking dibdib. Sino siya? Isa ba siya sa mga kaibigan ni Marco? Ipinadala ba siya para guluhin kami? Bakit po? Maingat kong sagot habang inilalagay ang aking sarili sa pagitan niya at ng direksyon kung nasaan si Angelo na natutulog sa isang maliit na banig sa likod ng aming pwesto. Hindi siya sumagot agad. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa, isang puting sobre. Maingat niya itong inilapag sa ibabaw ng tumpok ng kamatis. "Pinabibigay ito," sabi niya, "mula sa isang matalik na kaibigan ng iyong ama." Natigilan ako. Ama, 15 taon na silang wala. Wala akong kilalang kaibigan nila na natira. Ang buong mundo ko ay nagsimula at nagtapos kay Marco at Angelo. "Nagkakamali po yata kayo. Matagal nang wala ang mga magulang ko," sabi ko. Ang boses ko ay halos pabulong. "Hindi ako nagkakamali," giit ng lalaki. Sa loob ng sobre ay may kaunting tulong pinansyal at may business card ng isang doktor. Dalhin mo ang bata doon. Sila na ang bahala sa lahat. Bago pa man ako makapagtanong muli, tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palayo. Nawawala sa gitna ng maraming tao na parang isang anino. Naiwan akong nakatitig sa sobre. Nanginginig ang mga kamay ko nang buksan ko ito. Sa loob, may isang makapal na talaksan ng pera, sapat para sa pagkain at gamot sa loob ng maraming linggo. At sa ilalim nito, ang isang maliit na business card. Dr. Rafael Cruz, Pediatrics and Pulmonology, isang pangkaraniwang pangalan, isang pangkaraniwang klinika. Ngunit habang tinititigan ko ang card, may isang bagay na pumukaw sa aking pansin. Isang maliit na sagisag sa kanang sulok. Isang letrang M na pinalilibutan ng isang angkla ng barko. Ang aking paghinga ay biglang naputol. Ang ingay ng palengke ay biglang nawala. Sa isang iglap, bumalik ako sa nakaraan. Sa isang malaking opisina na amoy tabako at lumang libro. Nakita ko ang aking ama nakaupo sa likod ng kanyang mesang gawa sa mahogany at sa likod niya ay isang malaking logo na nakaukit sa pader. Ang sagisag na yon, ang sagisag ng Montoya Maritime, ang isa sa mga unang kumpanya ng aking ama, ang sagisag ng isang buhay na matagal ko nang ibinaon sa limot, ang sagisag ng mga Montoya. Hawak ko ang business card na parang isang mainit na baga, ang sagisag ng Montoya. Isang multo mula sa buhay na matagal ko nang tinalikuran at pilit na kinalimutan. Ang takot at pag-aalinlangan ay nag-uunahan sa aking isipan. Pwede itong isang patibong. Pwede itong isang masamang biro. Ngunit sa paglingon ko kay Angelo, na bahagyang umuubo, kahit sa kanyang pagtulog, alam ko na wala akong pagpipilian. Ang pagiging ina ay mas matimbang kaysa sa takot ng nakaraan. Kinabukasan, isinara ko ang pwesto namin sa palengke. Nagpaalam ako kay Aling Nena na may mahalaga lang akong pupuntahan. Ipinangakong babalik din agad. Dala ang address sa card at ang natitirang lakas ng loob. Binuhat ko si Angelo at naglakbay kami patungo sa isang bahagi ng syudad na matagal ko nang hindi napupuntahan. Ang klinika ay hindi magarbo, ngunit malinis at kagalang-galang. Ang amoy ng sahig na bagong linis at antiseptiko ay isang malaking kaibahan sa amoy ng bulok na gulay at putik sa palengke. Sa loob, isang matandang lalaki na may buhok na kulay pilak
at mabait na mga mata ang sumalubong sa amin. Siya ang nasa litrato sa pader, si Dr. Rafael Cruz. "Tuloy kayo," sabi niya, at ang kanyang nangiti ay nakapagpabawas sa kaba sa aking dibdib. Tumingin siya sa akin at sa isang iglap, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkilala. "Isabel, Isabel Montoya." Diyos ko, iha, ikaw na nga. Ang pagbanggit niya sa aking buong pangalan ay parang isang kulog na yumanig sa aking buong pagkatao. 15 taon. 15 taon kong hindi narinig ang pangalang yan na binigkas ng may paggalang. Hindi na niya ako hinintay na sumagot. Ang kanyang atensyon ay agad na nabaling kay Angelo na nagsisimula na namang habulin ang kanyang hininga. Dinala niya kami sa isang silid. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, isang tunay na doktor ang sumuri sa aking anak. Ang bawat kilos niya ay puno ng kasanayan at pag-aalaga. Ikinabit niya si Angelo sa isang nebulizer at habang pinapanood ko ang unti-unting pagkalma ng paghinga ng aking anak, isang pakiramdam ng ginhawa na halos makapagpaluhod sa akin ang bumalot sa akin. Ligtas siya. Sa wakas, ligtas ang anak ko. Nang mahimbing nang natutulog si Angelo, dinala ako ni Dr. Cruz sa kanyang opisina. Doon, naghihintay ang lalaki mula sa palengke. Isabel, siya si Daniel Ibarra, o Dax kung tawagin namin. Pagpapakilala ni Dr. Cruz, siya ang kanang kamay ng iyong ama. At mula nang mawala sila, hindi kanya iniwan. Palagi lang siyang nasa paligid, binabantayan ka mula sa malayo. Tumingin ako kay Dax at nakita ko sa kanyang mga mata ang isang matinding katapatan. "Hindi aksidente ang nangyari sa mga magulang mo, Isabel," diretsong sabi ni Dr. Cruz, at ang kanyang malumanay na boses ay biglang naging seryoso. Sabotahe iyon, isang planadong pagpatay. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa aking sikmura. Ang opisyal na ulat ay isang pagsabog sa makina. Isang trahedya, isang aksidente. Matapos ang trahedya, pagpapatuloy ni Dax, may isang pamilyang biglang umangat. Sila ang sumalo sa lahat ng kontratang naiwan ng Montoya Maritime. Sila ang nagtayo ng kanilang imperyo mula sa abo ng kumpanya ng iyong ama. Ang pamilya, Villarreal. Villarreal. Ang apelyido ay parang isang kidlat na tumama sa akin. Cassandra. Cassandra Villarreal. Tila nabasa ni Dax ang nasa isip ko. Tumango siya. "Oo, Isabel. Ang pamilya ni Cassandra. Sila ang nasa likod ng lahat. Ang mundo ko ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay, ang ama ng aking anak, ay kasabwat ng mga taong pumatay sa aking mga magulang. Ang pagtataksil ay mas malalim at mas madilim kaysa sa aking inakala. Ngunit may isang huling patalim na itinarak si Dax sa aking puso. Isang katotohanang sumira sa lahat ng natitirang hibla ng aking pagkatao. Ang puhunan na ginamit ni Marco para itayo ang kumpanya niya, galing sa mga Villarreal. Ginamit nila ang pera ng mga magulang mo para paikutin ka at gawing isang perpektong bihag. Ang mga salita ni na Dr. Cruz at Dax ay parang mga bombang sumabog sa loob ng tahimik na opisina. Ngunit sa labas, wala akong naging reaksyon. Nanatili akong nakaupo sa silya. Ang aking mga kamay ay magkalapat sa aking kandungan. Ang aking mga mata ay nakatitig sa isang blangkong pader. Isang bahagi ng aking isipan ang tumangging tanggapin ng lahat. Isang kasinungalingan. Isang malaking, malupit na kasinungalingan. Ang pag-ibig na inalay ko. Ang mga pangarap na binuo namin. Ang sakripisyong tiniis ko. Hindi maaring lahat ng iyon ay itinayo sa ibabaw ng mga buto ng aking mga magulang. Hindi maari. Ngunit ang isa pang bahagi ko, ang bahaging nasaktan, ang bahaging niloko, ang bahaging pinagkaitan, ay alam ang katotohanan. Ang lahat ng piraso ay nagkabit-kabit na parang isang bangungot.
Ang biglaang pagyaman ni Marco, ang paglitaw ni Cassandra, ang walang katapusang pag-aalipusta ng kanyang ina. Hindi iyon dahil sa simpleng kasakiman. Iyon ay isang plano, isang masusing hinabing plano, kung saan ako ang bida, ang tanga, ang bihag. Isabel, iha? Narinig ko ang nag-aalalang boses ni Doktor Cruz, ngunit parang nanggagaling ito sa napakalayong lugar. Hindi ako sumagot. Dahan-dahan akong tumayo. Ang aking mga kilos ay parang sa isang robot. Naglakad ako palabas ng opisina at bumalik sa silid kung saan natutulog si Angelo. Ang marahan at ritmikong tunog ng nebulizer ang tanging ingay sa silid. Nilapitan ko ang aking anak. Ang kanyang muka ay payapa. Ang kanyang paghinga ay malalim at walang hirap dahil sa tulong na sa wakas ay tinanggap ko. Dahil sa mga taong hindi ko inakalang nag-e-exist pa. Hinaplos ko ang kanyang pisngi at ang init ng kanyang balat ay tila isang kuryenteng gumising sa bawat himaymay ng aking pagkatao. Ito, ang batang ito, ang anak ko. Siya ang dahilan kung bakit ako nagtiis. Siya ang dahilan kung bakit ako nagbulag-bulagan. Siya ang dahilan kung bakit ako pumayag na maging isang basahan, isang anino sa sarili kong buhay. Inakala ko, sa pagpapakumbaba, sa pagpaparaya, ay mabibigyan ko siya ng buong pamilya. Isang ama, isang tahanan. Ngunit nagkamali ako. Ang pagpapakumbaba ko ay naging kahinaan sa kanilang mga mata. Ang pagpaparaya ko ay naging lisensya para tapak-tapakan nila ako. At ang pagtitiis ko ay muntik nang kumitil sa buhay ng aking anak. Ang perang dapat ay para sa kanya, na galing mismo sa dugot pawis ng kanyang mga lolo at lola, ay ipinambili ng kotse para sa babae ng kanyang ama. Ang kabalintunaan ay napakasakit, napakabigat. Tumingin ako sa salamin na nakasabit sa pader ng silid. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, tinitigan ko ng maigi ang babaeng nakatingin pabalik. Nakita ko ang isang estranghero, isang babaeng may pagod na mga mata, may maputlang mga labi, may balikat na kubana sa bigat ng mga pasanin. Ito ba si Isabel? Ito ba ang naiwan sa anak ni na Eduardo at Aurora Montoya? Hindi. Hindi ito ang katapusan ko. Isang bagay ang nagbago sa loob ko. Ang matinding sakit ay hindi nawala, ngunit ito'y nag-iba ng anyo. Mula sa pagiging likidong apoy na tumutupok sa aking kalooban, ito ay naging solidong bakal, matigas, malamig, at hindi kayang baliin. Ang mga luhang nagbabadyang tumulo ay biglang natuyo. Ang panginginig ng aking mga kamay ay huminto. Ang baluktot kong likod ay dahan-dahang umunat. Bumalik ako sa opisina. Si Dr. Cruz at Dax ay kapwa na patingin sa akin at nakita ko ang gulat sa kanilang mga mukha sa kung anumang pagbabagong nakikita nila sa akin. Kailangan ko ng lahat ng papeles, sabi ko, at ang boses ko ay hindi na nanginginig. Ito ay kalmado, kontrolado, at may bigat na hindi ko alam na taglay ko pala. Lahat ng ebidensya, lahat ng dokumento ng pagmamay-ari ko sa Montoya Holdings, lahat ng ulat tungkol sa aksidente. Huminga ako ng malalim. Ihanda mo ang lahat, Dax, utos ko, at ang aking mga mata ay nakipagtitigan sa kanya, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang leader. Oras na para umuwi ang tunay na Montoya. Tumingin ako sa bintana, sa mga nagtataasang gusali ng syudad na minsan ay pag-aari ng aking pamilya. Hindi na ako tatakbo. Hindi na ako magtatago. Hindi na ako magmamakaawa. Ang babaeng lumuhod sa gitna ng ulan ay patay na. Ang ipinanganak mula sa kanyang abo ay hindi na isang asawa o isang biktima. Isa na siyang reyna. At oras na para bawiin ang kanyang kaharian. Para sa iyo ito, Angelo. Bulong ko sa hangin. Isang pangakong mas matibay pa sa anumang sinumpaan ko sa aking buong buhay. Para sa iyo. Ang mga sumunod na linggo ay isang ipo-ipo ng mga pagpupulong, dokumento,
at mga alaala. Ang maliit at ligtas na klinika ni Dr. Cruz ay naging pansamantala kong headquarters. Sa umaga, isa akong inaasikaso si Angelo. Tinuturuan siyang magbasa at pinapanood ang unti-unting pagbalik ng kulay sa kanyang mga pisngi. Ngunit pagdating ng hapon, kapag siya ay natutulog na, ako ay nagiging si Isabel Montoya. Sa tulong ni Attorney De Leon, isang matandang abogado na ang katapatan ay nasa aking ama pa, sinimulan naming buuin ang puzzle. Bawat piraso ng papel, ang huling testamento ng aking mga magulang, ang mga titulo ng lupa, ang mga stock certificate na matagal nang nakatago sa isang bank vault ay inilatag sa harap ko. Ang mga numerong dati wala akong pakialam ay naging mga sandata. Ang mga legal na termino na dati hindi ko maintindihan ay naging aking mga baluti. Isang hapon, sa isang conference room ng law firm ni Attorney De Leon, naganap ang unang hakbang. Pinatawag ni Dax sa isang napakalihim na paraan ang tatlo sa mga pinakamatagal at pinakapinagkakatiwalaang miyembro ng board ng aking ama. Nauna si Ginoong Velasco, isang matandang lalaki na ang buhok ay kasimputi na ng sa akin, na nakita pa akong lumaki. Ang pangalawa ay si Ginang Reyes, isang matapang na babae na tinulungan ng aking ama na magsimula ng sarili niyang negosyo. Ang pangatlo ay si Ginoong Lim, na ang pamilya ay sinagip ng aking ama mula sa pagkalugi. Ang kanilang pagkakautang na loob ay hindi nabura ng panahon. Pumasok ako sa silid, hindi bilang ang Isabel na nagtitinda ng gulay, kundi bilang ang anak ni Eduardo Montoya. Suot ko ang isang simpleng bestida na ipinahiram ni Ginang Reyes, ngunit ang aking tindig ay tuwid at ang aking mga mata ay hindi nagpapakita ng anumang pag-aalinlangan. Inilatag ni Attorney De Leon ang mga dokumentong nagpapatunay ng aking pagkatao at ng aking karapatan bilang nag-iisang tagapagmana. Nakita ko ang gulat, pagkatapos ay ang pag-unawa, at sa huli, ang nag-aalab na suporta sa kanilang mga mata. Nawala ako ng 15 taon, panimula ko, at ang aking boses ay matatag at umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. At sa pagkawala ko, ang lahat ng pinaghirapan ng aking ama ay unti-unting winasak ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Nandito ako ngayon para bawiin ang dapat sa amin, ang dapat sa pamilya ko, ang dapat sa anak ko. Hihingi ako ng tulong sa inyo, hindi bilang inyong amo, kundi bilang anak ng inyong kaibigan. Walang pag-aalinlangan. Isa-isa silang tumayo at tiniyak ang kanilang katapatan. Ang unang hakbang ay naging matagumpay. Ang makinarya ng Montoya Holdings ay nagsimula nang umikot muli sa ilalim ng tunay nitong may-ari. Lahat ay nangyayari sa likod ng mga nakasarang pinto. Habang nangyayari ang lahat ng ito, sa kabilang dako ng syudad, si Marco at Cassandra ay abala sa pagdiriwang. Nakaupo sila sa isang mamahaling restaurant. Ang mga kristal na kopita ng champagne ay nag-uumpugan. So it's final? The merger with Sterling Corp is pushing through? Tanong ni Cassandra. Ang kanyang boses ay parang pulot-pukyutan na may nakatagong kamandag. Of course, babe, mayabang na sagot ni Marco habang inaayos ang kanyang mamahaling relos. They saw the numbers. Alonso Innovations is the next big thing. At sa tulong mo, akyatin natin ang tuktok. Paano na si Isabel? Tanong ni Cassandra. Iwinasiwas ni Marco ang kanyang kamay na para bang nagtataboy ng isang langaw. Sino? Huwag mo nang isipin yon. Marahil ay naglilinis na yon ng banyo sa kung saang probinsya. She got what she deserved. Nagtawanan sila, ang kanilang halakhak ay puno ng pagmamataas at kalupitan. Walang kamalay-malay sa bagyong paparating. Kinagabihan, habang papasok si Marco sa kanyang bagong opisina, isang motorcycle courier ang nag-abot sa kanya ng isang sobre. Ito ay kulay garing, makapal at mabango. Sa gitna nakaimbos sa kulay ginto ang pamilyar na sagisag,
Isang letrang M na pinalilibutan ng angkla. Binuksan niya ito. Sa loob, isang formal na imbitasyon. The Board of Directors of Montoya Holdings cordially invites Mr. Marco Alonso to the annual charity gala. Isang malapad na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Marco. Montoya Holdings, ang pinakamalaki, ang pinakamatatag. Ang pag-imbita sa kanya ay isang pagkilala, isang simbolo na sa wakas, kabilang na siya. Isa na siya sa kanila. Sa wakas, bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang kanyang refleksyon sa salamin ng pinto. I've finally arrived. Hindi niya alam na ang imbitasyong hawak niya ay hindi isang tiket sa tagumpay. Isa itong paanyaya sa kanyang sariling paghuhukom. Ang plano ay nagsimulang gumulong na parang isang perpektong makinarya sa ilalim ng aking direksyon, isang shell corporation na pagmamay-ari ng Montoya Holdings, ang Viridian Capital, ay nag-alok ng isang investment deal sa Alonso Innovations. Ang alok ay napakaganda para tanggihan, isang malaking halaga ng kapital kapalit ng maliit na porsyento ng kumpanya. Para kay Marco, ito ang katibayan ng kanyang galing. Ang kumpirmasyon na siya ay isang henyo sa negosyo na sa wakas ay natuklasan ng mundo. See? I told you, Cassandra, pagyayabang niya sa telepono. Habang nakatayo sa bintana ng kanyang bagong opisina, tanaw ang syudad. They know talent when they see it. Viridian Capital is just the beginning. Sa susunod na taon, tayo na ang magiging Sterling Corp. Ang kanyang kumpiyansa ay naging arogansya. Ang kanyang ambisyon ay naging purong kasakiman. Ginamit niya ang pera mula sa Viridian para sa mga bagay na walang kinalaman sa negosyo. Lumipat sila ni Leticia sa isang mansyon sa isang eksklusibong subdibisyon, isang bahay na may matataas na kisame, sahig na gawa sa marmol, at isang chandelier na mas malaki pa sa buong sala ng dati naming inuupahang bahay. At si Aling Leticia, tila ba isinilang para sa buhay na ito. Araw-araw, ang tanging ginagawa niya ay mag-imbita ng kanyang mga dating kapitbahay kasama na si Aling Marie para lamang ipagyabang ang kanyang bagong yaman. Naku mga mare, pasensya na sa alikabok ha. Kakatapos lang kasing i-install ng bagong Italian tiles sa kusina. Sasabihin ni Binia habang nakaupo sila para sa isang session ng mahjong. Ang kanyang mga daliri ay puno ng mga kumikinang na sing-sing. Ay, ang hirap pala maging mayaman. Hindi ko na alam kung aling kotse ang gagamitin ko papuntang mall. Ang kanyang mga salita ay patutsada at ang kanyang mga bisita sa pangunguna ni Aling Marites ay tumatawa na lang at sumasang-ayon habang lihim na naiinggit at nag-iisip kung paano makakahutot sa biglaang suwerte ng mga Alonso. Habang sila'y nagpapakasasa sa karangyaan, ako naman ay nasa isang simpleng opisina. Pinapanood ang lahat sa pamamagitan ng isang tablet. Si Dax ay nagbibigay ng kanyang lingguhang ulat, mga litrato ng kanilang mga pinamili, mga kopya ng kanilang mga bank statement. Ang bawat pisong ginagastos nila ay pisong magiging ebidensya laban sa kanila. Wala akong naramdamang inggit, wala ring galit, tanging isang malamig at matiyagang determinasyon. Ang kanilang bawat halakhak ay isang hakbang papalapit sa kanilang sariling hukay. Habang pinapanood ko ang isang video ni Leticia na minamaltrato, ang isa sa kanilang mga bagong katulong, dahan-dahan kong hinaplos ang buhok ni Angelo, na mahimbing na natutulog sa isang sofa sa aking tabi. Ang lahat ng ito ay para sa kanyang kinabukasan. Ang lahat ng ito ay para sa katarungan. Isang araw bago ang Grand Charity Gala. Si Leticia ay nasa kanyang walk-in closet, isang silid na mas malaki pa sa buong bahay ni Aling Nena. Pinipili niya ang isusuot niyang gown, hindi makapagdesisyon sa pagitan ng isang kulay pula at isang kulay ginto. Para sa kanya, ang gabing iyon ng kanyang koronasyon bilang isang ganap na sosyalera. Isang katulong ang kumatok at pumasok, may dalang isang magandang kahon na nakabalot sa mamahaling papel
at may lasong gawa sa seda. Ano yan? Tanong ni Leticia, naiinis sa pagkaabala. Pinadala po para sa inyo, ma'am. Wala pong pangalan kung kanino galing. Sagot ng katulong. Inagaw niya ang kahon. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pananabik. Isa na namang regalo mula sa isang admirer, marahil. Mabilis niyang pinunit ang balot at binuksan ang takip. Ngunit ang laman ay hindi alahas o pabango. Ang laman ng kahon ay puno ng mga luma at maruruming barya. Mga piso, 25 10. Ang amoy ng kalawang na metal ay umalingasaw sa hangin. Isang amoy na pamilyar sa kanya mula sa kanyang kahapon. Sa ilalim ng tumpok ng mga barya, may isang maliit na piraso ng papel. Kinuha niya ito at ang kanyang mga kamay, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, ay nagsimulang manginig. Nakasulat dito sa simpleng sulat kamay. Huwag kalimutan kung saan ka nanggaling. Biglang nanlamig ang buong paligid. Ang mga mamahaling gown ay tila nawalan ng kulay. Ang malawak na closet ay biglang naging makitid at nakakasakal. Ang pakiramdam ng tagumpay ay napalitan ng isang biglaang, hindi maipaliwanag na takot. May nakakaalam, may nanonood. At bukas ng gabi, kailangan niyang harapin ang anino na yon. Ang Grand Ballroom ng Manila Peninsula ay tila isang kahon ng alahas na binuksan sa kalagitnaan ng gabi. Ang mga nagkikislapang aranya sa kisame ay nagbibigay liwanag sa daan-daang bisitang nakabihis ng kanilang pinakamagagarang kasuotan. Ang hangin ay siksik sa bigat ng kapangyarihan, pinaghalong amoy ng mamahaling pabango, alak, at mga pinag-uusapang milyon-milyong pisong kontrata. Sa gitna ng lahat ng ito, pumasok sina Marco, Cassandra at Leticia. Sila ang larawan ng bagong yaman. Si Marco, sa kanyang Tom Ford tuxedo, ay naglalakad na tila pag-aari niya ang buong lugar. Si Cassandra, sa isang makamandag na pulang gown, ay nakakapit sa kanyang braso. Ang bawat ngiti ay kasing talim ng isang patalim. At si Leticia na nakasuot ng isang gintong bestida na mas kumikinang pa kaysa sa mga chandelier, ay halos hindi magkasya ang ulo sa pag-angat nito sa ere. Tingnan mo sila, Marco, bulong ni Leticia habang tinitingnan ang mga matatandang elite sa paligid. Mga old money na mukhang mga luma na rin. Tayo ang bida ngayong gabi. Tumawa si Marco. This is our world now, ma. Nagpatuloy sila sa paglakad, bumabati sa kaliwat kanan, ninanamnam ang bawat pagbati, ang bawat paghanga. Ang bawat flash ng kamera ay isang kumpirmasyon ng kanilang tagumpay. Para sa kanila, ito na ang rurok. Ito na ang langit. Matapos ang ilang formalidad, umakyat sa entablado ang MC. Nagsimula ang programa, ngunit ang lahat ay naghihintay para sa pangunahing bahagi ng gabi, ang talumpati mula sa bagong pamunuan ng Montoya Holdings. And now, anunsyo ng MC at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. To talk about the future and the enduring legacy of this great company, please join me in welcoming the new chairperson of the board of Montoya Holdings. Isang malakas na palakpakan ang sumunod. Lahat ng mata ay napako sa entablado. Si Marco ay ngumiti ng malapad. Inayos ang kanyang kurbata, inaasahan na babanggitin ang kanyang pangalan bilang isang mahalagang partner. Si Leticia ay halos maiyak sa tuwa. Ito na yon, ang pagkilala sa kanyang anak. Ang ilaw ng spotlight ay nagsimulang gumalaw. Dinaanan nito ang mga mesa, ang mga nagulat na mukha ng mga bisita, at dahan-dahang tumigil sa isang madilim na bahagi sa gilid ng entablado. Mula sa anino, isang figura ang dahan-dahang lumitaw. Isang babae. Nakasuot ng isang simple ngunit napaka-eleganteng itim na gown. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos, nagpapatingkad sa kanyang leeg at sa iisang piraso ng alahas na suot niya, isang kwintas
na may pendant na diamante na kasing linaw ng yelo. Hindi siya ang babaeng may amoy kusina at pagod na mga mata. Hindi siya ang babaeng lumuhod at nagmakaawa sa gitna ng ulan. Ang nakatayo sa entablado ay isang reyna. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga manonood. Ang sunod-sunod na pag-ilaw at tunog mula sa mga kamera ay tila mga kidlat sa loob ng silid. Sa kanilang mesa, ang ngiti sa mukha ni Leticia ay nanigas. Sino yan? Kamukha niya. Si Cassandra, na mas mabilis mag-isip, ay nanlaki ang mga mata. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig. May mali. Isang malaking-malaking pagkakamali. Ngunit ang reaksyon ni Marco, ang pinakamatindi sa lahat. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang champagne glass na hawak niya ay bumagsak mula sa kanyang nanginginig na kamay. Lumilikha ng isang matinis na tunog ng pagbasag sa sahig na gawa sa marmol. Ang lahat ng hangin sa mundo ay tila naubos. Si Isabel. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa podium. Ang bawat hakbang ko ay kalmado at may layunin. Ang mga mata ng lahat ay nasa akin, ngunit ang aking mga mata ay nakatuon lamang sa isang direksyon. Sa mesang kinauupuan ng 3 taong sumira sa aking buhay, hinawakan ko ang mikropono. Ang buong ballroom ay naging isang malawak na karagatan ng katahimikan. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ko. At ang bawat salita ay malinaw at matatag. Bago tayo magpatuloy, hayaan ninyo akong magbahagi ng isang maikling kwento. May isang babae, pagpapatuloy ko, na nagmahal ng lubos. Ibinigay niya ang lahat, ang kanyang pangarap, ang kanyang yaman, ang kanyang buong pagkatao. Sa isang lalaking akala niya ay karapat-dapat. Nagtiis siya sa isang biyenang mapang-api. Nagtrabaho siya hanggang sa magasgas ang kanyang mga kamay at ginawa niya ang lahat ng ito para sa kanilang munting pamilya, lalo na para sa kanilang nag-iisang anak na may karamdaman. Isang katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Ang kwento ay pamilyar, isang plot mula sa isang teleserye, ngunit ang paraan ng aking pagkukwento ay may bigat ng katotohanan. Ngunit isang araw, sabi ko, at ang boses ko ay nagsimulang magkaroon ng lamig ng bakal. Ang lalaki ay nagsawa. Ang pagmamahal ng babae ay naging isang kabigatan. Ang sakripisyo niya ay naging isang katatawanan. At ang perang pinag-ipunan niya para sa gamot ng kanilang anak ay ninakaw. Ipinambili ng kotse para sa bago niyang pag-ibig. Dahan-dahan kong ibinaling ang aking tingin. Tinitigan ko si Marco ng diretso sa mga mata. At ang kumpanyang yun, deklara ko, at ang aking boses ay umalingaw-ngaw na parang isang hatol. Ang kumpanyang itinayo mula sa dugo at luha ko ay babawiin ko ngayong gabi. Kasabay ng aking huling salita, ang malaking screen sa likod ng entablado ay biglang umilaw. Ang unang lumabas ay hindi isang logo o isang magandang larawan. Ito ay isang kopya ng isang bank transfer mula sa isang account sa ilalim ng pangalang Isabel Montoya patungo sa isang account sa ilalim ng pangalang Marco Alonzo na may petsang 10 taon na ang nakalilipas. Ang simula ng lahat ng kasinungalingan. Ang katahimikan sa ballroom ay biglang napalitan ng mahihinang bulungan na unti-unting lumakas na parang bubuyog na nagkakagulo. Ang imahe sa screen ay nag-flash at ang sumunod na lumitaw ay isang audio recording. Ang waveform nito ay umaalon sa screen na parang isang ahas. At pagkatapos, isang pamilyar na boses ang pumuno sa buong silid. Pinalakas ng sound system na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Huwag ka nang mag-alala, Cassandra. Konting tiis na lang. Pagod na ako sa kanya. Kahit amoy pa lang niya. Parang amoy kusina. Amoy mahirap na ewan. Ang boses ni Marco. Malinaw, walang duda. Isang kolektibong hininga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga manonood. Ang mga mukha ng mga sosyalera
ay napuno ng nag-aapoy na interes. Ang mga mukha ng mga negosyante ay napuno ng pagkamuhi sa isang uri ng pagtataksil na kinatatakutan nilang lahat. Si Leticia ay napatayo, ang kanyang mukha ay namumutla at nangingitim sa galit. Kasinungalingan, gawa-gawa lang yan. Sigaw niya, ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa ingay ng susunod na ebidensya. Isang video. Isang kuha mula sa CCTV ng isang high-end na car dealership. Naroon si Marco at Cassandra, masayang-masaya, habang pumipirma ng mga papeles. At sa ibaba ng screen, ang petsa, ang mismong araw na pinalayas nila ako. Ang mismong araw na ninakaw nila ang pera para kay Angelo. Ang screen ay nahati sa dalawa. Sa kabilang panig, lumitaw ang isang larawan ko. Yakap-yakap si Angelo. Basang-basa sa ulan, nakaupo sa ilalim ng kulandong ng isang tindahan sa palengke. Ang larawan ay malabo. Kuha mula sa malayo. Ngunit ang desperasyon at sakit ay malinaw na malinaw. Iyon na, ang huling pako sa kanilang kabaong. Ang bulungan ay naging sigawan. Ang pagtataka ay naging galit. Ang mga taong kanina lang ay bumabati kay Marco ay siya na ngayong tumitingin sa kanya na may sukdulan na pagkasuklam. At ang perang ginamit nila para sa lahat ng ito, pagpapatuloy ko, ang boses ko ay kalmado sa gitna ng kaguluhan. Ay galing sa Veridian Capital, isang kumpanya na pagmamay-ari ng Montoya Holdings. Sa madaling salita, Mr. Alonzo, ginamit mo ang sarili kong pera para ipagyabang ang sarili mo sa harap ko. Isang opisyal mula sa Securities and Exchange Commission kasama ang ilang unipormadong pulis ang tahimik na lumapit sa kanilang mesa. Mr. Marco Alonzo, sabi ng opisyal, iniimbitahan ka naming sumama sa amin para sa ilang katanungan tungkol sa fraud at corporate malpractice. Si Cassandra, na mas mabilis kaysa kay Marco, ay agad na tumayo. Wala akong kinalaman dyan. Biktima lang din ako. Sigaw niya, sinusubukang iligtas ang sarili. Ngunit huli na ang lahat. Isa pang grupo ng mga pulis ang lumapit sa kanya. Miss Villarreal, mayroon din kaming ilang katanungan para sa inyo. Tungkol sa isang insidente sa karagatan, 15 taon na ang nakalilipas. Ang kulay sa mukha ni Cassandra ay tuluyang nawala. Ito ay higit pa sa pera. Ito ay tungkol sa pagpatay. Nagpumiglas si Marco. Isabel, please, mag-usap tayo. Huwag mong gawin to. Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng desperation, habang kinakaladkad siya ng mga pulis. Si Leticia ay napaluhod sa sahig, humahagulgol, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa kahihiyan. Ang kanyang gintong bestida ay nagmukhang costume ng isang payaso sa gitna ng kanyang pagguho. Ang lahat ng kamera ay nakatutok sa kanila, kinukunan ang bawat anggulo ng kanilang pagbagsak. Hindi ko sila pinansin. Nanatili akong nakatayo sa entablado, pinapanood ang lahat na para bang isang pelikula. Ang paghihiganti ay hindi matamis. Hindi ito masaya. Ito ay tahimik at pinal. Ang aking telepono ay nag-vibrate sa loob ng aking maliit na pitaka. Kinuha ko ito. Isang text message mula kay Dax. Angelo is asking for you. He misses his mom. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, ibinalik ko ang aking tingin sa audience. Ang gabing ito, pagtatapos ko, ay hindi tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbawi. Pagbawi sa isang pangalan, sa isang legacy, at sa isang kinabukasan para sa aking anak. Ang Montoya Holdings ay babalik, mas matatag kaysa dati. Maraming salamat. Ibinaba ko ang mikropono at tumalikod habang ang mga pulis ay inilalabas ang mga taong sumira sa aking buhay. Ako naman ay naglakad papalayo sa entablado, papalayo sa kaguluhan, patungo sa nag-iisang bagay na tunay na mahalaga. Ang aking anak, ang aking pag-asa, ang aking bagong simula.
Lumipas ang ilang linggo. Ang iskandalo sa charity gala ay ang naging pinakamainit na balita sa bansa. Ngunit tulad ng lahat ng bagay, unti-unti itong humupa, napalitan ng mga bagong issue. Ngunit para sa mga sangkot, ang bagyo ay nagsisimula pa lamang. Sa isang construction site, sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw, isang lalaki ang nagbubuhat ng mga sako ng semento. Ang kanyang dating makinis na balat ay sunog at maitim. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay lang sa pagpirma ng mga tseke at paghawak sa manibela ng mamahaling kotse, ay ngayon ay puno ng kalyo at mga sugat. Ito si Marco. Ang bawat pagbuhos ng butil-butil na pawis sa kanyang noo ay isang paalala ng malamig na hangin ng aircon sa kanyang nawalang opisina. Ang bawat pagkirot ng kanyang likod ay isang multo ng malambot na upuan sa kanyang nawalang kotse. Nawala sa kanya ang lahat. Ang pera, ang respeto, ang kapangyarihan. Pagkatapos siyang piyansahan, wala nang tumanggap sa kanya. Ang pangalang Alonzo ay naging sinonimo ng pandaraya at kahihiyan. Sa pagtatapos ng araw, bit-bit ang kakarampot na kinita, umuwi siya. Ngunit ang kanyang tahanan ay hindi na ang mansyon na may chandelier. Ito ay ang luma, masikip at maingay na bahay sa eskinita kung saan nagsimula ang lahat. Doon, sa loob, ay isa pang bihag ng nakaraan. Si Leticia, hindi na siya lumalabas ng bahay. Ang dating reyna ng mahjong at tsismisan ay takot ng harapin ang mundo. Ang mga bintana ay laging sarado. Ang telebisyon ay laging nakapatay. Ang tanging naririnig niya ay ang ingay mula sa labas. Ang tawanan ng mga kapitbahay na alam niyang siya ang pinag-uusapan. Isang araw, naubusan sila ng bigas. Walang pagpipilian, si Leticia, suot ang isang lumang bestida at takip-takip ang mukha ng isang malaking pamayipay ay napilitang lumabas para pumunta sa pinakamalapit na tindahan. Ngunit sa kanyang paglalakad, nakasalubong niya ang mga taong dati niyang hinahamak. "Uy, si Doña Leticia," sarkastikong sabi ni Aling Marites na nakikipagtsismisan sa may kanto. "Namamasyal ang lola mo. Baka bibili ng bagong tiles galing Italy." Nagtawanan ang mga kasama niya. Nagpanting ang mga taingan ni Leticia, ngunit nagpatuloy lang siya sa paglalakad, pinapabilis ang kanyang mga hakbang. Sa tindahan, naroon si Aling Nena, namimili ng isda. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang pangungutya sa mga mata ni Aling Nena. Tanging isang tahimik at malungkot na pag-unawa. "Ang buhay ay parang gulong, Leticia," sabi ni Aling Nena. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Ang mahalaga, sa pag-ikot nito, wala kang natatapakan. Hindi nakasagot si Leticia. Mabilis niyang binayaran ang kanyang binili at halos tumakbo pabalik sa kanyang kulungan. Dala ang bigat ng katotohanan sa mga salita ni Aling Nena at ang bigat ng kahihiyan, ang hiya, na habang buhay na niyang dadalhin. Si Cassandra naman, ang kanyang kapalaran ay isinulat sa mga pahayagan. Dahil ida sa mga bagong ebidensya na inilabas ng panig ko, muling binuksan ang kaso ng pagkamatay ng aking mga magulang. Siya, kasama ang kanyang ama, ay nahaharap sa isang kasong walang piyansa. Ang kanyang kulungan ay hindi lang kahihiyan, kundi tunay na mga rehas na bakal. Isang gabi, hindi na natiis ni Marco ang lahat. Kailangan niyang makita ako. Kailangan niyang subukan, kahit sa huling pagkakataon. Puno ng isang desperadong pag-asa, naglakad siya patungo sa palengke, sa lugar kung saan niya ako huling nakita sa kanyang isipan, isang marungis na babaeng nagbebenta ng gulay. Tinungo niya ang pwesto ni Aling Nena. "Sarado na ito." Nagtanong siya sa katabing tindera. "Naku, wala na sila dyan, sir," sabi ng tindera. Matagal nang umalis si Aling Nena. Narinig ko, binigyan daw ng magandang bahay ng dati niyang tinulungan. Sinuwerte ang matanda.
Gumuho ang pag-asa ni Marco. Saan niya ako hahanapin? Ngunit habang siya'y paalis na, may narinig siyang isang tunog, isang masayang halakhak ng isang bata. Sinundan niya ang tunog na nagmula sa likod ng palengke, patungo sa isang mataas na pader na nakapalibot sa isang malaking lote. Sumilip siya sa isang maliit na siwang sa gate na bakal. At doon, sa gitna ng isang malawak at luntiang hardin, nakita niya ito. Ang kanyang anak, si Angelo. Ang bata ay tumatakbo, masigla at malusog, hinahabol ang isang makulay na bola. Hindi na siya ang sakiting bata na laging kinakapos sa hininga. Ang kanyang tawa ay malakas at puno ng buhay, isang tunog na parang isang punyal na tumagos sa puso ni Marco. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, nakaupo ako sa isang bench. Pinapanood ang aming anak. May hawak akong libro. Ngunit ang aking mga mata ay nakatuon lamang kay Angelo. Ang aking mukha ay kalmado, payapa, at may isang ngiti na hindi kailanman nakita ni Marco sa loob ng 10 taon nilang pagsasama. Ito ang buhay na ipinagkait niya. Ito ang kaligayahang winasak niya. At ito ang paraisong hinding-hindi na niya maaaring pasukin. Dahan-dahang umatras si Marco mula sa siwang. Bawat hakbang palayo ay isang pag-amin sa kanyang kabiguan. Ang pinakamasakit na parusa ay hindi ang pagkawala ng pera o kapangyarihan. Ang pinakamasakit na parusa ay ang makita kung gaano kasaya ang mga taong sinaktan mo nang wala ka. Ilang araw matapos niyang masilayan ang aming bagong buhay, nakatanggap ako ng isang mensahe mula kay Marco, ipinadaan sa isa sa aking mga abogado. Nakikiusap siyang makausap ako, kahit sa huling pagkakataon. Sinabi niyang mayroon lang siyang gustong sabihin at pagkatapos ay hindi na niya kami guguluhin pa. Sa una, nag-alinlangan ako. Para saan pa? Tapos na ang lahat. Ngunit nang makita ko si Angelo na masayang naglalaro sa hardin, naisip ko, marahil, kailangan ko rin ito. Kailangan ko ng isang formal na pagsasara, hindi para sa kanya, kundi para sa aking sarili. Pumayag ako, ngunit sa aking mga kondisyon. Magkikita kami sa isang lugar na neutral at pampubliko, isang maliit at tahimik na coffee shop sa isang sulok ng syudad. Dumating ako roon na kasama si Dax na naupo sa isang mesa sa di kalayuan. Ang kanyang mga mata ay laging nakabantay. Ilang sandali pa, dumating si Marco. Ang lalaking pumasok sa pinto ay malayong-malayo na sa aroganteng CEO na huli kong nakita. Ang kanyang mga balikat ay nakakuba, ang kanyang mga mata ay pagod, at ang kanyang mga damit, kahit malinis, ay halatang luma na. Umupo siya sa harap ko at sa loob ng ilang segundo, tanging ang tunog ng paggiling ng kape ang maririnig sa pagitan namin. Salamat sa pagdating mo, sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay paos. Tumango lang ako. Mukhang masaya ka na, dugtong niya, nakatingin sa kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa. Masaya kayo. Masaya kami. Simple kong sagot. Isang mahabang katahimikan. At pagkatapos, ang mga luhang matagal na niyang pinipigilan ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Isabel, patawarin mo ako, sabi niya, at ang kanyang boses ay basag. Patawarin mo ako sa lahat, sa bawat salitang masakit, sa bawat pagkukulang, sa bawat kasinungalingan. Naging tanga ako, naging sakim ako, nabulag ako, at sa pagiging bulag ko, nawala sa akin ang nag-iisang bagay na totoo sa buhay ko. Kayo. Hinayaan ko siyang magsalita. Hinayaan ko siyang ilabas ang lahat ng bigat na kanyang dinadala. Hindi ako nakaramdam ng galit. Hindi rin ako nakaramdam ng awa. Ang tanging naramdaman ko ay isang malawak na distansya na para bang nakikinig ako sa kwento ng isang taong hindi ko nakilala. Alam kong huli na ang lahat. Pagpapatuloy niya. Hindi ko hinihiling na bumalik ka. Alam kong imposible yon. Gusto ko lang
Gusto ko lang malaman mo na nagsisisi ako. At kung meron man akong isang bagay na gagawin ng tama sa natitirang buhay ko, iyon ay ang hayaan kayong maging masaya. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Patawarin mo ako, Isabel. Huminga ako ng malalim. Tinitigan ko siya, hindi bilang ang asawa kong nagtaksil, kundi bilang isang tao na nagkamali. Isang taong naligaw ng landas. Marco? Sabi ko, at ang boses ko ay kalmado at buo. Ang pagpapatawad ay hindi para sa'yo. Para sa akin ito. At matagal na kitang pinatawad. Nakita ko ang bahagyang pag-asa sa kanyang mga mata, ngunit agad ko itong nilinaw. Pinatawad kita, hindi para bigyan ka ng kapayapaan, kundi para palayain ang sarili ko sa galit. Pinatawad kita para hindi ko nadalhin ang bigat ng nakaraan sa kinabukasan namin ni Angelo. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot. At lalong hindi ito nangangahulugan ng pangalawang pagkakataon. Hindi na kita kinamumuhian. Dugtong ko. Pero hindi na rin kita mahal. Ang Isabel na minahal mo o ang Isabel na sinaktan mo, wala na siya. Mula sa aking bag, kumuha ako ng isang sobre at dahan-dahang inislide ito sa ibabaw ng mesa patungo sa kanya. Ano to? Tanong niya. Kaunting pera, sabi ko. Hindi dahil sa awa, kundi dahil gusto kong maging maayos ang simula mo. Magsimula ka ulit, pero malayo sa amin. Tumayo na ako. Tapos na ang pag-uusap. Tapos na ang lahat. Salamat, Isabel, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Hindi na ako sumagot. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad papalabas ng coffee shop, kung saan naghihintay si Dax. Hindi ako lumingon. Sa aking paghakbang palabas sa pinto at pagtama ng sikat ng araw sa aking mukha, naramdaman ko ang isang tunay na kalayaan. Ang huling tanikala na nag-uugnay sa akin sa aking masakit na nakaraan ay naputol na. Naiwan si Marco sa loob. Mag-isa. Kasama ang kanyang huling pag-uusap, ang kanyang huling paalam, at ang bigat ng isang huling pagsisisi. Lumipas ang 5 taon. Ang panahon ay isang magaling na manggagamot. Binubura nito ang mga matutulis na gilid ng sakit hanggang sa ang natitira na lang ay isang pilat. Isang paalala ng isang laban na napagtagumpayan. Ang pangalang Montoya ay muling naging simbolo ng integridad at tagumpay. Sa ilalim ng aking pamumuno, ang Montoya Holdings ay hindi lang lumago sa negosyo, kundi naging isang puwersa para sa kabutihan. Ngunit ang pinakamahalaga kong titulo ay hindi chairwoman. Ito ay mama. Sa isang malawak at mahanging burol kung saan tanaw ang karagatan, isang makulay na saranggola ang sumasayaw sa himpapawid, hila-hila ng isang batang lalaki na ang tawa ay kasing lawak ng langit. Si Angelo. 12 taong gulang na siya ngayon, matangkad para sa kanyang edad, at ang kanyang mga baga ay kasing lakas na ng hangin na nagpapalipad sa kanyang saranggola. Ang bakas ng karamdaman ay isa na lamang malayong alaala. Mas mataas pa, mama! Sigaw niya habang hinihila ang pisi. Kaya mo yan, anak! Sagot ko. Nakaupo sa isang picnic blanket sa ilalim ng lilim ng isang puno. Sa aking tabi, nagbabasa ng libro si Dax. Hindi na siya ang aninong laging nasa likuran ko. Ngayon, siya ay isang pamilya. Isang tito para kay Angelo. Isang kapatid para sa akin. Ang kanyang katapatan ay nanatiling hindi nagbabago. Isang matatag na bato sa gitna ng mga nagbabagong alon ng buhay. Ang relasyon namin ay nanatili sa isang malalim na paggalang at pagkakaibigan. Isang pag-unawang hindi na nangailangan pa ng mga salita. Dato Chua, napatawad na ba? Oo, ang pagpapatawad ay hindi na isang desisyon. Ito ay isang estado ng pagkatao. Ang galit ay isang mabigat na bagahe at matagal ko nang piniling ibaba iyon para makalakad ako ng mas magaan. Chua, payapa na ba? Higit pa sa payapa.
Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo, kundi ang kakayahang harapin ito ng may buong puso. Natagpuan ko ang kapayapaan hindi sa katahimikan, kundi sa masayang tawa ng aking anak, sa bawat proyektong natatapos ng aking kumpanya, at sa bawat buhay na nababago ng aking pundasyon. Ang liwanag ni Angelo Foundation ay ang naging kaluluwa ng aking bagong buhay. Mula sa sakit na halos kumuha sa aking anak, isinilang ang isang misyon na sagipin ang libo-libo pa. Ang bawat batang natutulungan naming makahinga, ang bawat inang nabibigyan namin ng lakas para bumangon mula sa isang mapang-abusong relasyon ay isang pagpapatunay na kahit ang pinakamasakit na karanasan ay maaaring magbunga ng pinakamagandang pagbabago. So fankoy kung kwakak niyan vat, ano ang huling kinahinatnan ng mga tauhan? Si Marco, ayon sa mga huling balita, ay nanirahan sa isang malayong probinsya sa Mindanao. Nagsimula siya ng isang maliit na tindahan, namuhay ng simple at walang nakakakilala sa kanya. Hindi na kami muling nagkita. Si Leticia ay pumanaw 2 taon na ang nakalipas. Mag-isa sa bahay na puno ng mga alaala ng isang karangyaang minsan niyang natikman at habang buhay na pinagsisihan. Si Cassandra ay nananatili sa bilangguan. Ang kanyang kabataan at kagandahan ay unti-unting nilalamon ng mga pader na gawa sa bato at pagsisisi. Mama, tingnan mo, ang taas na. Naputol ang aking pag-iisip. Tumingala ako. Ang saranggola ay isang maliit na tuldok na lamang sa kalangitan. Tumayo ako at lumapit kay Angelo. Inakbayan ko siya. Sabay naming pinanood ang saranggola. Kasing taas ng mga pangarap mo, anak. Bulong ko. Sumandal siya sa akin at sa sandaling iyon, sa ilalim ng bughaw na langit, sa harap ng malawak na karagatan, naramdaman ko ang kabuuan. Hindi ko na kailangan ng isang lalaki para buuin ako. Ang kaligayahan ko ay hindi nakasalalay sa pag-ibig ng iba. Ang kaligayahan ko ay narito, sa tabi ko. Ang kaligayahan ko ay nasa loob ko. Ang kaligayahan ko ay ang kalayaang maging sarili ko. Isang ina, isang leader, isang survivor, isang babaeng natutong lumipad. Hindi dahil may humila sa kanya pataas, kundi dahil natuklasan niya ang lakas sa sarili niyang mga pakpak. At sa paglipad na yon, dito nagwawakas ang kwento ni Isabel. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa iyong pakikinig at pagsama sa mahabang paglalakbay na ito. Hindi ko itatanggi, habang isinusulat ko ang bawat kabanata, kasama ninyo akong nasaktan, nagalit at sa huli, nakahinga ng maluwag. Ang pinakamabigat na bahagi para sa akin ay ang isulat ang gabing pinalaya siya sa gitna ng ulan. Sa mga sandaling iyon, nais kong pumasok sa kwento at bigyan siya ng isang yakap at sabihing, hindi ka nag-iisa. Ang kwento ni Isabel ay katang-isip lamang, ngunit ang kanyang lakas ay hango sa napakaraming totoong babae sa ating paligid. Sa bawat ina, kapatid, at kaibigang babae na tahimik na lumalaban sa kanilang sariling mga bagyo. Nais kong iwan sa inyo ang isang munting apoy ng pag-asa na kahit gaano kadilim ang gabi, laging may sisikat na araw. Na ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala, kundi isang regalong ibinibigay natin sa ating sarili, para sa sarili nating kapayapaan. Kaya naman, iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Isabel, sa kabila ng lahat ng sakit at pagtataksil, sa tingin mo ba ay magagawa mo ring magpatawad? Gusto kong malaman ang inyong mga puso. Huwag kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin. At kung ang kwentong ito ay sumagi man lang sa inyong damdamin, isang simpleng pag-like at pag-share ay isang malaking tulong. Muli, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na pagkikita sa panibagong kwento.